Gayak na nga kami dito para mamasyal sa Christmas Village. Isa kasi yon sa sikat na pasyalan dito sa Baguio every Christmas season. Kaso, biglang umihip ang malakas na hangin. Malakas. At nagsimula na din ngang umambon kaya hindi na lang kami tumuloy. Kaya naisipan ko na lang na magluto ng pansit canton para sa pagkain namin ngayong gabi. Excited din sana talaga ako na makapunta doon sa Christmas Village kasi ang tagal-tagal ko na nga nakikita yung mga pictures and videos nun. At sobrang nagagandahan ako every time na makikita ko ngayon sa social media. Kaya nung sinabi ng asawa ko na dadalhin niya kami ni Via doon, sobrang saya ko talaga. At sobrang thankful lang talaga ako sa asawa ko kasi nung nagkaroon nga siya ng blessing, naisip niya na i-date kami doon. Hindi man natuloy yung aming family date ngayon but still we praise and thank God kasi naniniwala kami na everything happens under God's control. At dahil lahat naman nga ay nangyayari sa kalooban ng Panginoon, kaya no hurt feelings. And Lord willing, mararating din naman natin iyan. Hindi pa rin naman tapos yung Christmas season, di ba? Kaya ngayon, pinag-igihan ko na lang talaga itong aking pagluluto para masarapan naman ang aking mag-ama. Kaya ngayon, pag-usapan muna natin itong aking niluluto. Pagkatapos ko ngang maigisa yung chicken meat, sibuyas at bawang, nilagay ko na rin itong mga gulay. Tinimplahan ko na din ng toyo para magkalasa yung gulay at karne. At nung lumambot na din nga yung mga matitigas na gulay, nilagay ko na din yung repolyo at egg canton. Ang bilis din lang ang lumambot ng repolyo at egg canton, kaya excited na din nga akong ihain ito sa aking mag-ama. First time din lang ang matitikman nito ni Via, kaya hindi ko alam kung magugustuhan niya ito. Kaya nagluto pa din nga ako ng rice para just in case na hindi magustuhan ni Via, ay may makakain pa din siya. Kasi kung kami mag-asawa, kahit pansit lang ay okay na. Pagdating naman nga sa prayer time, pahirapan na naman kami kay Via dahil nga mas gustong-gusto niya na yung laging naglalaro. Kaya hinayaan na lang namin siya ulit at patuloy pa din kami mag-asawa sa pagmomodel sa kanya. Pero salamat nga sa Panginoon dahil maya-maya naman siya ay tumigil at nakisabay sa aming panalangin. Mimi. At para mas lalong ang sumarap ang pansit, ay pinigaan ko na rin ito ng kalamansi. Binigyan ko na rin si Via at tignan na lang natin kung magugustuhan niya yung lasa ng pansit canton. At nakakatuwa naman nga dahil nagustuhan nito ni Via. At nakakataba din nga ng puso nung sinabi ng asawa ko na ang sarap nga daw ng luto ko. Isa din talaga sa nagpapasarap sa aking pagkain kapag kasabay ko ang aking pamilya na kumakain. Kaya kahit di natuloy yung aming family date sa labas, pero feeling namin ay lagi kami nasa family date dahil sabay-sabay kaming kumain. Kaya sobrang thankful na lang talaga ako sa Panginoon, hindi lang sa aking family, maging sa lugar kung saan niya kami nilagay. Ang lamig ng klima, tapos ang tahimik ng buhay. At nung nakita ko nga malapit na maubos ni Via yung kanyang pagkain, sobrang saya ko lang bilang isang nanay na nakikita siyang ganito. Kinaumagahan nga, merong tumawag sa amin at nagtatanong kung nandito kami. Meron nga daw kasi siyang pasalubong kay Via at nung nakita ko, naku po, ang cute-cute ng mga dress. Sobrang thankful talaga kami sa Panginoon kasi ang dami niyang ginagamit para sa mga pangangailangan ni Via. Gaya na lang nga ng mga damit, sapatos at mga prutas. Nagugulat din nga kami minsan kasi minsan isang sako pa yung dala ng mga damit ni Via. At syempre yung iba na share din namin sa ibang bata na katulad niya. Agad ko na din nga sinukat kay Via lahat ng mga dress na ito. So sobrang excited ko din nga makita yung kakyutan niya suot ang mga ito. Saktong-sakto din lang talaga yung mga dress sa kanya. Kaya sobrang thankful kami ulit sa Panginoon sa taong nagbigay nito. At dito nga'y nakapang-apat na palit na siya. Tuwang-tuwa na lang talaga akong pagmasdan siya na suot ang mga ito. At ito na nga yung ikalimang dress. Gusto ko nga sanang kuhaan siya ng maayos na video at pictures pero hirap na hirap talaga ako dahil kung saan-saan siya pumupunta. Kaya ang ginawa ko, sinusundan ko na lang kung saan niya gustong pumunta. At ito na nga yung ika-6 na dress niya. Gusto ko nga sanang isuot yung summer hat niya kaso nga wala talaga, pahirapan talaga kami. Wow! Picture. Uy. Pinalagin. At sinayawan na lang nga niya kami dyan ang kanyang favorite dance move. Tunay na napakabuti talaga ng Panginoon dahil hindi nangyari yung mga dating takot namin. Nung pinagbubuntis ko pa lang nga si Via, nag-overthink kami noon na baka hindi namin maibigay yung mga pangangailangan niya. Pero ngayon, yung provision ng Panginoon, biyan pa doon sa kaya naming ibigay sa kanya. Kaya muli, salamat sa Panginoon. Ako si Mama Care, always reminding you to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!